Alam mo, nagsasisi na ako sa pinagagawa ko ngayon. Nakatulog ako. Yes. And Hi. Thank you. kasi kakaibin mo sana din ako, hindi ako nagmotor. Here in Phuket. Hello, bestie. I'm so happy na nangyari to sa akin and na nandito na ako, nakalagpas na ako sa immigration. Awakan ko lang yung mic ko kasi nga hindi niyo ako nadidinig, bumubulong lang din ako dahil ang daming tao dito. So, nandito ako sa Marhaba Lounge and nag-lounge na ako dahil sobrang aga ko pa. Parang confident din ako na okay lang na maaga kasi nga meron akong free lounge access. Swerte ko nga kasi ang expiration nun, March 31. So, pwede ko pa talaga siyang magamit. And again, we're flying to Vietnam. Hindi lang tayo pupunta ng Ho Chi Minh. We're going to Phuket. I'm going to Phuket. Oh my God. I just can't imagine na nangyayari ito ngayon. Parang hindi pa rin nagsisink in sa akin. And, alam mo yun, hindi ko alam bakit ko ginagawa to. Anyway, pag-usapan muna natin yung immigration process na nangyari sa akin since mabilis lang din ako. Parang siguro wala pang 10 minutes or 10 to 15 minutes siguro ganun. Ay, hindi, siguro 10 minutes lang ako nakatayo. And as I'm saying, in-expect ko talaga na parang ang immigration, alam mo yung papasok ko sa cubicle or like meron kayong office, tapos doon kayo interviewin. Pero hindi pala. Para pala siyang, ano pala siya, like, nakatayo ka lang. Parang alam mo yun, magbabayad ka lang sa cashier. Parang ganun lang pala siya. And then, ang unang tanong sa akin sa immigration, saan ako pupunta? Siyempre, sabi ko, Vietnam. Sabi niya, patingin ako ng boarding pass mo, ganyan. Sabi niya, mag-isa ka lang, may kasama ka. Sabi ko, mag-isa lang. Bakit mag-isa ka lang? Sabi ko, for birthday trip po yun. Tinanong niya ako kung ano meron daw ba akong imimit na friend doon or work. Sabi ko, wala po. Solo trip lang talaga. And then, ano daw yung source of income ko? Sabi ko, nag-work ako as a virtual account manager. So, hiningan niya lang ako ng COE. Tapos, syempre as a virtual, sinabi niya na, work from home. Sabi ko, work from home. Tapos pala, tinanong ko siya kung anong gusto niya. Soft copy or hard copy? Kasi may dala din akong hard copy. Tapos, nag-isip siya like parang mga 3 seconds. Nag-isip siya, sige, okay lang ng soft copy. Yun. Sabi niya, paano ako sumasahod? Tinanong niya ako kung saan ako sumasahod. Meron bang ginagamit? PayPal, Wise? Sabi ko, hindi. Through bank transfer lang. Tapos gusto niyang i-elaborate na like paano na bank transfer lang since yung client ko nga from ibang bansa. Sabi ko, meron pong application na Upwork and then doon po kami nag-connect ng client ko. Then si Upwork po yung nagpapasahod sa akin. That's from Upwork to bank transfer. So, na-explain ko yun. Sabi niya, patingin nga ako ng mga resibo or like parang proof na pumapasok sa bangko. Buti na lang sa Upwork kasi merong certificate of earnings. Tapos sabi ko, eto po, pag pinakita ko yung soft copy lang sa email ko, sabi ko, eto po, pwede na po ba itong certificate of earnings po? Galing po yan Upwork. And then, updated naman po siya, sabi ko. Meron akong pinakitang COE. Then sa COE, nakita niyo na yung company name. And sabi ko, yung COE ko po, galing po yun sa work email ko. So, finorward ko lang dun sa personal email ko. So, nakita niya yun. And then, tapos na, natataka na ako. Anyway guys, yun lang for today. Mamaya na lang ako mag-update. Goodbye!
Hello. So we're now here in Ho Chi Minh, Vietnam. We're now here in Saigon, but we're heading to Terminal 1 kasi we're going to Phu Quoc. I have a flight by 5 a.m. I don't know if this is the right way. So let's go. Connecting flight Vietnam Airlines, domestic terminal 1. Okay, this is the right. Okay. And kamusta naman ang flight natin? Later, I'm gonna update you guys. Bye! Hello, bestie. Nakakapagod. We have here, it's the iced matcha latte. Then, ang cute kasi meron silang free mayonnaise dito. Like, may pump sila ng mayonnaise. And then, meron ketchup and chili sauce. We have here the spaghetti, syempre fries. Masarap yung fries nila dito. And chicken. Let's eat. Alam mo, nagsisisi na ako sa pinaggagawa ko ngayon. Ay, sobrang aga. Ang gara ng mga oras ko. Para sa Terminal 1 ng Tan Son Nhat Airport. Kaya nagsisisi ako dito sa travel ko na to. I mean, yung oras kasi. Tomorrow, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Baka matulog lang ako. And hindi ko masunod yung itinerary ko. Parang gusto ko munang mag-sleep. And gusto ko munang buong araw matulog. Pero sayang araw ko dun sa Phu Quoc. Kaya medyo maaga pa ako. And mamaya pa yung flight ko to Phu Quoc. Madaling araw pa. Yun lang guys. Mamaya mag-update ako sa inyo. Oh my God, ang ganda ng airport dito. Look. Ooh, so nice. Oh, ang ganda ng airport dito. Hotel.
you so much. Ooh. bạn sẽ có bữa ăn sáng miễn phí từ 7 giờ đến 10 giờ dưới sảnh khách sạn. Wi-Fi. Mm-hmm. Okay. You will have 7 to 10 a.m. in the hotel lobby. Downstairs? Okay. Bye. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Okay, let's do a quick room tour. Actually, naka-room tour na tayo ni ni Ma'am. And we're gonna do this quick room tour. So this is my room for 2 nights here in Phuoc. Pagpasok ay may CR, but I don't know. Oh, this is the lighting. Oh, very nice. Yeah. Clean with towel, shower. And ooh. And then we're going. This is my bed with mirror. This is what I want, a mirror. Okay, then sabi niya, ayun daw yung ito daw yung Wi-Fi password. Yan. Okay. Next, meron din tayong coffee table and TV. And then may aircon. And then, eto na. Let's check this out. Oh, so this is how it looks pag nakabukas. Let's go outside. Let's check. Oh, medyo maliit lang yung balcony, but it's fine. Tapos ganito siya. Wow! It's garden view. Oh, garden view pala yung pinili ko. Akala ko pool view. And it's so taas. Oh, dito yung entrance. Oh, may mini ref din. We have a mini ref. And may saksakan tayo dito. We have a water. We're not gonna drink that. What is this? Oh, for the ref. And this is for the light. Okay. That's it. That's the room tour. Here in Phuoc! Finally here! Finally here! Diyos ko. Magpapahinga muna ako. It's too early. And yeah, I'm just gonna take rest for 3 hours, maybe 4 hours, because I need that. I need sleep. And then, buong araw na tayong nagbabiyahe. And also, papahinga ko din yung paa ko dahil masakit na yung paa ko kakalakad. And yung balikat ko dahil ang bigat ng bag ko. And gagawa rin ako ng report, pero mamayang gabi na siguro yun. And also, what else? Mag-charge ako ng gadgets. Yun lang. Goodbye! See you later! Hello guys! Nakatulog ako. Yes, and it's already 12 p.m. Magba-brunch tayo sa Sunset Town. So, buti na nakatulog ako kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko kanina. And parang natatakot din ako for myself since mag-isa lang ako. Dahil nakagagaling ko lang din sa sakit. So, mamaya tayo magtsikahan about sa aking pagpunta dito. Again, magba-brunch tayo sa Sunset Town. Guys, sobrang layo. I mean, hindi naman sobrang layo. Parang check ko sa Google Map. 25 minutes away yung via car. Itinerary ko for today ay mag-brunch, then mag-picture dun sa may Sunset Town, and then yung mga magagandang spot dun para mag-picture. Mag-picture ako dun ngayon. Tapos, mamaya kasing hapon, medyo marami ng tao dun for sure. Uwi tayo ng mga 2 or 3 p.m. And then, magpapahinga lang ako, magpapalit ako ng damit. Tapos, mamaya mag-grab na lang ako ng gabi. Dahil itatry ko din yung bus. So, yung grab dito, medyo mahal for me. I don't know if okay siya. Pero baka siguro mag-motor ako ngayon para matry ko siya. We're done with our makeup. And hindi ako nag-foundation ngayon. I'm just using this Hikari sunscreen. Sobrang ganda na itong Hikari sunscreen, ano? That, before yung gamit ko yung, yung parang plastic, I mean yung
yung parang plastic lang. Yun talaga yung gamit ko. And then, nag-switch ako dito kasi nga parang mas formulated or mas maganda siya. Sunset Town. Ano? Tara? Oh, that's that way to beach. I wanna rent this. Can I rent this? Oh my god, guys. If you can only see this view. Hi. Thank you. Oh.
всегда высокую ставную языки. А царапов делают Good morning, guys. So we're gonna try the free breakfast meal. I don't know, until 10 a.m. yata yun. And so we're going to the ground floor. We're gonna try the breakfast meal. This is the look. And we're just gonna try it. Tomorrow, hindi ko naman siya ma-avail. We're gonna eat here. Actually, dito na lang or doon sa labas. At pala din nila ko yung tripod. Ito na lang. The Vietnamese coffee. It's pre-breakfast meal. I'm just gonna chill. Thank you so much. Thank you. So, we're now going to Cam Beach. Like, medyo malayo siya kaya nag-car ako din mainit kasi mamaya na lang ako pag uwi mag-grab na motor. Tapos, sabi nila yun daw yung pinaka like maayos na beach na. Pero for now, kasi kakaiba yung kalsada dito kaya hindi ako nag-motor. Pero later siguro mag-motor. Pakita ko sa inyo yung kalsada dito. Ang grab ko ay parang nasa 150,000 dong. Let's Hi guys, so we're now here at Cam Beach. I'm walking. Oh no. Oh no. I'm actually looking for a beach hut. So, ang daming tao dito because tanghali na rin ako nagpunta, but we're gonna walk around and I want to have a beach bed. Gusto ko rin ng front beach view since magstay tayo here for the whole afternoon. And nagugutom na rin ako. So, actually yung driver, binaba niya ako sa public beach entrance. So, this is the public beach. So, that's why there's a lot of people here. Right? Because it's public. What else do you expect? But it's so nice. The water is blue, the sun is white, and hinihingal na ako. Hinihingal na ako. Actually, na-awkward pa ako sa suot ko, pero mamaya, I'm gonna show you what I've got. Okay. We're just gonna walk around. Tapos maghanap tayo ng beach bed na maganda. Wow, cute. Color pink. It's... I don't know what restaurant this is. Kai Sun. Okay. Color pink. It's a bag. We're now here. The deck. It's a front beach restaurant here. So, pagka wala kayong beach towel, pwede kayo manghiram like 20,000 dong set for the beach towel. Outsider, meron din fee for outside, like for the bed. Meron din siyang fee. So this is Cam Beach, and this is what the beach looks like. So, I'm gonna go here. Look, so white sand. Yes,
Boracay feels. Hi guys, so this is Kem Beach and as you can see, so nice here. Alam mo yung vibe dito, it's like Bohol. And I'm staying here in the deck. It's a beachfront restaurant. Actually, you can enter naman. Meron siyang public entrance. Doon ako binaba nung driver sa may public entrance. Pero ang pinin ko doon sa may Grab is Sunrise Beach. If you will not order a food, pwede rin kayong mag-rent ng beach bed. Pero again guys, if meron kayong gamit like towel or everything, kung gusto nyo lang talaga ng beachfront, meron din siyang public entrance. Yung mga restaurant dito, sakto lang din. It's not that expensive, but for me, it's expensive. Syempre, mag-isa lang ako. Sabi ko kanina, magsasando ako. Pero dahil nga, nasa ibang bansa naman tayo, and walang nanjo-judge dito, like, di ka nila titignan. Tumitingin lang sila sa akin kasi mag-isa ako nagsasalita, and nakamike ako ng maliit. So, tinitignan nila ako. Nyo ba, ang layo nito sa resort or dun sa may hotel ko, parang 30 minutes away or like 45 minutes away siya. Naka-grab car na ako nun ha. Then yung pamasahe ko, nasa 160 dong something or 170 dong, 70,000 dong. Tapos, parang 300 plus siya i-convert sa Philippine peso. Alam nyo ba, nagko-convert ako na nagko-convert dito. Kaya parang, I don't know. Ang cash money ko ay 6,000. Yung iba, kinakash ko, like more on cash ako. Pero meron pa akong cash ngayon. And hindi talaga ako gumagastos ng sobrang laki dito, guys. So, guys, if you guys wanna go here sa Phuoc, dapat puntahan nyo tong Kem Beach. Yung iba kasi hindi sila nagbi-beach dahil hindi naman talaga yun yung parang gusto nilang puntahan. Maraming pwedeng puntahan dito sa mismong island ng Phuoc. However, medyo malayo siya for me. Like, kung madami kayo or like dalawa kayo, kung couple kayo, sasuggest ko talagang magmotor kayo. Pero, yung daanan dito, it's like bypass road. Alam mo yun, madaming ginagawa. Tapos, sobrang wide ng kalsada pero ang daming ginagawa. This sobrang init. Like, walang nakatira, walang mga bahay. May mga bahay pero hindi siya yung sobrang daming bahay. Yun talaga yung kasama dun sa itinerary ko na magmomotor ako every. Kasi sanay naman ako magmotor. Nagmomotor ako sa Philippines. Pero talagang parang hindi ko kakayanin motorin yung papunta dito from resort ko. Alam nyo yung kalsada sa Siquijor or yung sa LU, hindi siya ganong kalsada. Hindi siya like, makikita mo puro palm, puro mga puno, walang mga puno. Hindi ganon. Highway siya, mainit. Bypass road, ganon yung atake niya. Kaya parang, hindi ko talaga kakayanin magmotor. Sa angkas, kaya ko sumakay. Alam mo yun, pero kung ako yung magdadrive, ako lang mag-isa, parang hala maliligaw ako, hindi ko alam saan ako liliko, pwede na ba akong tumawid, hindi ko alam, parang malilito ako, ganun. Next na pupuntahan natin ay meron isang yung Ink 360 bar, sa Long Beach naman siya, pupunta tayo doon. So, yun lang guys, I'm gonna update you later. Thank you so much.
parcel and mag-i-impake na ako. Maaga yung flight ko tomorrow to Ho Chi Minh, 7 a.m. Tapos, 7 a.m. Vietnam time, of course. Etong hotel, malapit siya sa Long Beach. Mga 5 to 10 minutes walk. And then, alam niyo kung paano ko na-figure out. Diba yung pinuntahan kong bar, nasa rooftop siya. Tas malapit lang din yun. Kita ko ngayon kung gaano kalapit yung beach dito sa may hotel ko. Yes, hindi ako nagre-research kasi eh. Hindi magaling yung pagka-research ko sa Google. Kung gusto nyong magpunta sa Long Beach, pwede kayo dito magstay kasi meron din parang public pool to. Para siyang malaking village, parang ganun. Ang tawag dito ay Marina something. Isa-search ko na lang, papakita ko na lang dito. Meron siyang pool, then malapit siya sa Long Beach, and then meron ding mga parang restaurant, may bar din doon. Pero yun nga lang, medyo malayo to sa Sunset Town. Hindi rin ako nakapunta sa North Side, which is yung Grand World Phuket, and then yung mga destination na to. Yan, pa-flash ko na lang dito sa screen. Kasi, ang expensive ng pamasahe ko, kung magmumotor ako, 1 hour and 45 minutes kasi siya, ganun siya kalayo. So, parang magmamanila ako from Bulacan to Manila, parang ganong level, ganong yun yung atake. And then, sabi ko nga sa inyo, yung kalsada dito, parang bypass road siya, ganon. Walang ganong mga puno. Pero hindi ko sure dun sa may north side, kung ganon pa rin. Pero kasi from airport, and then papunta dito sa may hotel ko, papuntang south, ganun na mismo yung nadaanan ko. So, I'm not sure papunta doon sa may north side kung ganun pa rin. Pero feeling ko ganun pa rin kasi yung nakita ko, yung mga na-search ko ding videos, ganun din yung nadaanan and super layo siya kung mamotorin. I mean, kung magkasama kayo, kung dalawa kayo or like group kayo, siguro pwede kayong mag-grab car. Parang natatandaan ko, 1,000 something or more than in peso, in Philippine peso. Eh, syempre mag-isa lang ako, hindi ko rin siya like gustuhin na ganun gumastos ng pamasahe. At eto pa, kasi nga, ang pupuntahan ko lang naman talaga doon, yung parang Venice, yung merong, eto, flash ko na lang ulit sa screen. Yun, eto lang naman kasi yung talagang pupuntahan ko, magkakape lang ako dyan, tapos magpipicture. Yun lang talaga. Napagtanto ko, like, super layo niya. So, hindi ko na napuntahan. Kasi yun lang din naman yung gagawin ko eh. Magpipicture lang ako dun. Pero kung kayo ay family, and with your friends, kung gusto nyong ma-experience yung parang mga water park, and then, other activities like may mga zoo or safari, marami ding mapupuntahan dun. Kung magjowa kayo or like couple kayo or friends, barkad or family kayo, feeling ko sulit yun. Pero pagka kasi for me ayun nga, for me, hindi ko siya masusulit. Ayun, kung pupunta kayo dito sa Phuket, masaya siya. Maraming activities. And sa kalsada lang, yun lang talaga. In-expect ko din dito na yung halimbawa magmumotor ako. Yung madadaanan ko, like mga bahay or maraming puno, ganun, hindi siya ganun. Siguro kung babalik ako dito, doon na ako magstay sa may north side. Kasi parang gusto ko rin yung mga ganun, yung mga theme park, then yung mga water activities, mga ganun. Gusto ko din yun. So kung babalik ako, doon na ako magstay, and then just maglalaan ako ng 1 day para mag-tour sa Sunset Town and then sa Kem Beach. Iyon. I guess cut ko na tong vlog, and thank you so much for watching. Sana like and subscribe nyo. Bye!